Pwede bang sumama ka sa akin sa Tagaytay? Maikling bakasyon lang. Pag-isipan mo na yung offer. Bakit mo ginawa sa akin to, Sofia? Bakit po? Anong ginawa niya sa'yo? Iniwan na niya tayo, baby. Andito pa naman ako. Hindi ko siya iiwan, especially now that he needs somebody to lean on. Okay ka lang, pare. Alam mong gulo yan. Alam mong patay na patay sa si Tessa, di ba? Nililinaw ko naman sa kanya na wala lang talaga kami. It's never too late, tita. Malay mo, in the end, it's still me and Rico. At saka sana, huwag na makipagkita yung si Rico kay Sofia para matapos na lahat ng gulo. Sir, nakakatayo kayo? Alagaan niyo naman sarili niyo, hindi puro si Sir Elo iniintindi niyo. Bakit naman? Sobrang niyo siyang inaalagaan kahit hindi naman dapat. Anong ibig mong sabihin kahit hindi naman dapat? B-boy, hindi kita maintindihan. Anong ibig mong sabihin huwag kong alagaan si Earl dahil hindi naman dapat? Kaya ikaw, itiko mo ang bibig mo, ha? Kung ayaw mong pilayin kita, hindi kaya ipakulong. Tingnan mo ako. Kaya kong gawin yun. Wala, ma'am. Naisip ko lang kasi baka kayo naman ang magkasakit dahil sa pag-aalaga niyo kay Sir Earl, eh. Hindi, kaya ko ang sarili ko. Pero salamat sa malasakit mo, ha? Yes, ma'am. Ma'am, pag kailangan niyo ng tulong ko, ha, sabihin niyo lang sa akin. Kung tukol kay Sir Earl o kung kanino man, ha. Huwag kayong mahiya. Salamat, B-boy. Sige, ma'am. I don't think makakapasok pa ulit si Sofia sa buhay ni Rico. He was so mad when she left him for Earl. I won't be surprised kung si Rico kamuhian niya yung Sofia na yan. Imagine, maski nga ako na nanay niya, sinuway niya ako, pinaglaban niya yung relationship nila. Tapos ano nangyari? Pinagpalit din siya ng babae, yung iniwan din siya. May mga tao talagang ganyan, tita. Once they have you, they get bored and they leave. I know. At ang kawawa pa niyan, anak ko yung nabiktima. Alam mo, I'm really hoping and praying na makarecover na si Rico because I cannot bear to see him in pain again. That's why I'm here. Hindi ko pababayaan ang anak mo, tita. That's a promise. Thank you, Tessa. Alam mo, napakabait mo. Thank you for all the help. Anything for Rico. Mukhang relax na relax po kayo ngayon, sir, dahil sa vacation. Oo, tsaka magaling kasi therapist ko, eh. Ilang oras yung session natin ngayon? Mag-electrotherapy po tayo ngayon with several exercises. Kaya siguro abutin po tayo ng 2 hours. Tagal. Earl, total mga 2 oras ka naman dito. Okay lang ba umuwi muna kami ni B-boy para maibaba ko na rin yung mga gamit natin sa bahay? Sige, walang problema. B-boy, ihatid mo si Ma'am Sofia mo. Umpisa na po natin therapy. Sige, magbibihis lang ako. Sige, ingat kayo. Hatid ko na kayo, ma'am, sa bahay. B-boy, naalala mo, sinabi mo sa akin dati na kapag may kailangan ako, lumapit lang ako sa'yo. Yes, ma'am. Anong kailangan niyo, ma'am? Meron kasi akong hihilingin sa'yo. Sige, ma'am. Basta kayo, ma'am. Lord, sa simbahan na ito kami kinasal ni Maricar. Sa simbahan na ito ko pinangako na mamahalin ko siya habang buhay. Pero binawi niyo siya sa akin. Wala na sa akin si Maricar. Akala ko hindi na ako muling magmamahal ulit. Hanggang sa nakilala ko si Sofia. Dito rin sa simbahan na ito kami nag-ayos ni Sofia. Dito kami una naging magkaibigan.
Akala ko dito ko na rin siya iharap para pakasalan pero hanggang pangarap na lang pala yun. Lord, sana hindi mo na lang pinakilala sa akin si Sofia kung aalisin mo lang din siya sa buhay ko. Sana hindi na lang kami nagkaayos kung masisira lang din pala kami. I want to forget her. I don't want to love her anymore, but how can I possibly do that if everywhere I go, siyang naalala ko, siyang nakikita ko? Please, Lord, help me get over her. Gusto ko nang mabuhay ng maayos. Gusto ko nang bumalik sa normal ang buhay ko. Biboy, hintayin mo lang ako ha. Ihahatid ko lang to kay Joanna. Sige, ma'am. Dito lang ako. Yaya, Ay, Ma'am Sophia. nandun ba si Joanna? Wala po siya rito eh. Nasa school pa po. Gusto niyo po ba siyang tayin? Ganun ba? Hindi, sige, di bali na. Pakiabot na lang to sa kanya, pakisabi galing sa akin. Sige po. Salamat po. Ay, Ma'am. Andiyan na po pala si Joanna eh. Huh? Tita Sofia! Joanna! Miss na miss kita, alam mo ba yon? Sorry kung hindi natuloy yung vacation natin, ha? Okay lang po yun. Ang importante, nandito kayo. Akala ko po, hindi na kayo babalik. Namiss po kita, tita. Sofia? Rico? Pinakamamahal. Kamusta na, Rico? Anong ginagawa mo dito? Dumaan po siya dito to visit me. Baby, please go inside. Pero, Joanna, please go inside. Yaya, pakipasok si Joanna, please. Hindi ka na, baby. bye, tita. Rico, dinalaw ko lang naman si Joanna eh. Meron lang akong binigay sa kanya na konting pasalubong tsaka sulat. Sulat? Yan na ba yung style mo ngayon? Mag-iwan ka ng sulat tapos ano? Mawawala ka na lang ng bigla? Rico, alam kong galit ka. Pero gusto ko lang naman kasi talagang makita si Joanna eh. Anong karapatan mo sa anak ko? Hindi ka namin kaano-ano. Tapos na tayo, di ba? We're not even friends para dumalaw-dalaw ka pa dito. Rico, alam mo naman sigurong napalapit na rin sa akin si Joanna, di ba? Parang anak na rin yung turing ko sa kanya. Well, I'm sorry. It's just a matter of time para makalimutan ka na ng anak mo dahil hindi mo na siya makikita ulit. Eto nang huling beses na dadalaw ka dito. Rico, huwag mo naman gawin yan. Alam ko galit ka sa akin. Alam ko hindi tayo okay. Pero huwag mo namang ilayo sa akin si Joanna. Iniwan mo na kami ng anak ko, di ba? Tapos ano, ngayon babalik ka? Hihilingin mo na pumasok ulit sa buhay niya para ano? Para buhay niya naman ang sirain mo? Ganon, ha? Umalis ka na. Kung natiis mo kami dati, titiisin ka rin namin ngayon. Umalis ka na! Rico, huwag ka namang magalit. Sige na, huwag ka naman maging ganyan. Just leave me and my daughter alone. Umalis ka na! Rico, sandali! Siya naman ganyan. Halika na, ma'am. Iuwi mo na siya at kahit kailan, huwag kayong babalik dito. Ma'am, tama na yan, ma'am. Sobrang na kayo umiyak, ma'am.
Biboy, wala na sila. Hindi ko na silang makikita ulit. Hindi ka nga pwedeng lumabas, baby. Yaya, I want to see Tita Sophia! Ang sabi ng daddy mo, dito ka lang daw muna. Magagalit sa atin yun. I want to see Tita Sophia! Baby, dito ka lang. Joanna, Daddy, nasaan na po si Tita Sophia? wala na siya. Umalis na siya. Ha? Pinalis na po siya? Yes, baby. I did. Bakit na po siya pinaalis? Because she's not here to stay, baby. No! That's not true! Sabi mo dati, hindi na siya babalik. Pero, she came back! Oo nga. Baby, pinuntahan ka niya ngayon. Pero aalis din siya. She did it to me before and now she will do it to you. No! Yes, baby. You're lying! Baby, believe me, aalis din siya. Pinaglalaroan niya lang tayo. Babalik siya! She promised me! Hindi na siya babalik. You have to accept that. Ayaw na niya sa atin. Hindi na tayo kailangan sa buhay niya. Hello, Manang. Kumusta? Kumusta ang bakasyon, ha? Okay naman. Na-miss namin yung chop suey mo. Pwede ka ba magluto ng chop suey? Okay, all the time. Ha? Salamat, Okay. Salamat, B-boy. Sige, sir. Oh. Okay ka lang ba? Kanina ka pa walang imik. Oo naman. Medyo, puyat lang siguro. Walang tulog. Kaya, tahimik ako. Napapagod ko na bang alagaan ako? Hindi. Ano ka ba? Bakit mo naman iniisip yan? Napapansin ko lang kasi na parang hirap na hirap ka na sa akin kung minsan eh. Lagi kang puyat dahil sa akin. Lagi mo akong tinutulungan maglakad kahit wala na akong pag-asang tumayo. Isang araw, bigla ka na lang umalis dahil pagod ka na sa akin. Ayaw mo na akong alagaan. Earl, huwag mo isipin yan. Ang mahalaga, nandito ako ngayon, tinutulungan kita sa pinagdadaanan mo. I just hope magtyaga ka sa akin. Kahit alam mong hindi na ako pwedeng bumalik sa dati. Kasi ikaw yung pinagkukuhanan ko ng lakas. Alam mo yun? Sa'yo ako kumukuha ng pag-asa. Oo naman. Magpapalit lang ako ng damit. I love you. I love you too. Ano? Pumunta na naman si Sofia doon kay Rico? Ang tigas-tigas talaga ng ulo niyan, ha? Manang, huwag mo lakasan. Baka madinig ka ni Sir Early. Natatakot ka ngayon kasi magkasabwat kayo, di ba? Manang, mas natatakot ako kay Ma'am Sofia. Pag nalaman ni Sir Early, baka kung anong gawin ng kay Ma'am Sofia na naman eh. Bakit? Nagtatanda ba si Sofia? Ha? Kahit ilang beses yan papagalitan, may tinatago pa rin yan.
Parang namang si Ma'am Sofia lang may tinatago si Sir Earl din kaya. Walang sikreto si Earl. Ay manang meron, di nyo lang alam. Alam mo ikaw, ha? Chismoso ka. Isang araw, mapapahama ka rin dyan sa ginagawa mo. Manang hindi ako chismoso. Maniwala kami tinatago talaga si Sir Earl. Aywan ko sa iyo. O bahala kayo. Kung ayaw nyo maniwala, di wag. Basta ito lang masasabi ko, manang ha. Hindi totoong pilay si Sir Earl. Nang-iintriga ka na naman. Anong hindi totoong pilay si Sir? Hindi nga manang eh. Nakita ko nga eh. Nakita ko naglalakad si Sir Earl. Hindi talaga pilay. Ginagawa lang niya yun, props lang niya yun para mapalapit sa kanya uli si Ma'am Sofia. Alam mo, intrigero ka. Hindi nga eh. Nakita ko nga eh. Umamin nga sa akin si Sir Earl. Paano yun? Galit na galit sa akin si Rico, Ate Mimi. Ngayon ko lang siya nakitang ganun. Tapos ang sabi niya, ayaw na raw niya ako sa buhay ng anak niya. Ang sakit palang marinig na hindi ka na kailangan sa buhay niya. Hindi mo naman din masisisi si Rico. Kasi syempre, nung naghiwalay kayo, napaparanoid yun. Baka iiwan mo rin si Joanna katulad ng nangyari sa inyo. Hayaan mo na muna. Lilipas din yan, ha? Bigyan mo lang siya ng konting panahon pa. Sana nga ate na panahon lang ang kailangan niya para patawarin niya ako. Galit na galit ako kay Sofia pero naawa ko sa kanya. I can still remember the pain in her eyes nung pinalis ko siya. Bakit mo naman kasi pinalayas yung tao, pare? Okay, pare, alam nating nasaktan ka, masama yung loob mo. Pero bakit pati yung bata? I know. Alam mo ba, pare, napaka-traumatic mo sa bata. I know it was wrong. Alam ko pati si Joanna nasaktan ko sa ginawa ko eh. But can you blame me for what I did? Sinaktan ako ni Sofia at gusto ko na iparamdam sa kanya kung gaano kasakit na malayo sa tao mahal mo. So, anong napala mo? Di ba ikaw din yung sasaktan? Ayan, umiinom ka, Dahil gusto mong maglasing, gusto mong makalimot. Tama ba? I don't know. Ewan ko. Ang alam ko lang, gusto ko siyang mawala ulit. Ayoko na siyang makita. Okay na yung buhay ko eh. Maayos na. Tanggap ko nang wala na siya. I was moving away from her memories pero bumalik pa rin siya. Pare, ayoko na siyang mahalin. Pero paano na to? Coming! Rico! I thought you were only joking when you said pupunta ka. Can I help you with anything? Just shut up. Sorry. Di ko dapat ginagawa to sa'yo. You deserve so much better. No. Wala naman akong pakialam kung ano tayo eh. Right from the start, alam ko na yung pinasukan ko. I know that you cannot commit. And I know that you're broken. That's why I want to help you. Di dapat kita hinihila pababa. Di dapat kita dinadami sa mga nangyayari sa akin. I should go. Rico, stay. Please stay. Use me. Gamitin mo ko, hindi ako aasa. Tatanggapin ko lahat ng kaya mo lang ibigay. Just please stay. Your presence is enough. Please, Rico.
Nasaan na kaya dito yung reseta ni Earl? Wala ka na naman bookmark. Sayang naman, puro tupi na lang yung libro mo. Meron akong bookmark. Naiwan ko lang kasi sa bahay. Ito na lang sa'yo. Sa akin na to? 18 years na sa akin yung bookmark na yan. Mula nung sa elementary pa ako, nasa akin na yan eh. Ang tawag ko dyan ay ang aking magic bookmark. Bakit naman magic bookmark? Well, tuwing nawawala ko siya or nami-misplace ko siya, lagi ko siyang nakikita ulit. Sabihin mo ng corny, pero tuwing nawawala siya, it always finds its way back to me. Kaya ngayon, binibigay ko siya sa'yo para pag dumating yung araw na wala ka o umalis ka man sa akin, alam ko na pag nakita mo yan, hahanapin mo ulit yung daan pabalik sa akin. Hindi naman mangyayari yun. Dahil hindi naman ako mawawala sa'yo. Sabi mo yan, Akala ko ba hindi ka nakakatayo? Anong ginagawa mo dito? Pati ba naman ako, lulukuhin mo pa? Hello pa. Andito kami kina Rico. Mag-overnight kami dito ni Denden. Problemado na naman yung mag-ama. Kaya nga mapapadalas kami dito kasi problemado sila. Mag-ingat ka dyan sa Dubai, ha? Pa, yung bag na sinabi mo sa akin, aasahan ko yan. Sige na. Okay. I love you. Bye-bye. Ay, Rico. Ate, nandito ka pala. Si Tessa ba yun? Yeah, siya ngayon. Hinatid ka ni Tessa. Ibang klase talaga yung babaeng yun eh, no? Walang katigil-tigil. So ngayon siguro padalaw-dalaw na naman yun dito porque alam niyang wala na kayo ni Sofia. Makakadiskarte na naman siya. Yeah, I don't see anything wrong with that. At least nagmamalasakit yung tao. Rico naman, hindi naman sa nangingialam ako, ha? Okay, nalulungkot ka, gusto mo nang kasama, pero ba't naman si Tessa? Huwag mo nang aksayahin yung panahon mo doon sa babaeng yun. At sino naman ang pag-aaksayan ko ng panahon ko, ate? Si Sofia? She left me when she was supposed to stand next to me para ipagtanggol ang relasyon namin. Kung tutuusin nga, mas mabuti pa nga si Tessa dahil kahit kailan, hindi niya ako iniwan. Pati ako, pinasakay mo, napilay ka. Hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi na. Alam ko kung bakit mo ginagawa ito. Si Sofia lang ang dahilan ng lahat ng ito. Sa kagustuhan mong lagi mong katabi si Sofia. Nagsakit-sakitan ka. Mali itong ginagawa mo, Earl eh. Nangluluko ka ng tao. Wala akong pakialam. Mahal na mahal ko si Sofia. At kung sa ganitong paraan ko lang siya makukuha, hindi ako magdadalawang isip pang kunwaring lumpo. Pero papaano kung malalaman niya na niluloko mo siya? Iiwan ka niya uli. Hindi ako papayag.
di mag-iisip ako ng ibang paraan para hindi niya ako iwan. Kahit habang buhay ko siyang lokohin, gagawin ko yun. At kung hindi ka pabor sa ginagawa kong to, wala akong pakialam. Good evening, si Cesar Dizon po ito. Yung private investigator nyo. O, napatawag ka? May dapat kayong malaman. May sasabihin ako sa inyo. Sabi mo may bago kang natuklasan kay Sandra Navarro. Ano yun? Ang tunay niyang pangalan ay Maricar Santos. Meron siyang asawa at ang pangalan ng asawa niya ay si Rico Santos. O nga pala, si Francis, nakikita mo pa ba? Papadaan ba siya sa clinic mo? Kasi nung bago ako umalis ng States, tinulungan ko siya sa isang pasyente niya. Maricar? Buhay ka pa?